Hi, minasang konnichiwa. So for today's video mga sisis, tatakal naman natin kung ano ba yung mga minedical sa akin dito nung nag-apply ako pa Japan. So ayun mga sis, marami rin po kasi nagtatanong kung ano daw po yung mga minedical sa akin. So disclaimer lang po guys, ito pong mga sasabihin ko sa inyo is base po ito sa akin experience, hindi po experience ng iba, hindi po experience mo sa akin po. So guys, hindi po ako expert sa pagpapaliwanag about sa medical mga sisi, pero ito po yung naalala ko. At kung may babanggitin man po ako na hindi po mas clear sa inyo or kulang po yung mga sinabi ko, is mag-search na lang po kayo. Ayan, sa YouTube, meron din po mga ibang nagbablog about sa medical. So ayun guys, pinaalala ko lang kasi nga po hindi ako expert dito sa pagdating sa pag-explain dito sa medical. So i-share ko lang kung ano po yung mga naging experience ko. Okay mga sisi? So yan guys, bago ako nagpa-medical guys, kailangan is ma-select ka muna ng employer mga sisi. So hindi ko na masyadong matandaan kung ano ba yung nauna. Kung magpapa-medical ba muna or magre-requirements mga sisi. Kasi parang medyo sabay-sabay sila mga sisi. Nung nalaman na selected na kami, parang binigay na yun. Hindi ko na siya masyadong matandaan. Pero mas maganda guys, kung mangyari man sa inyo, is magpa-medical muna kayo bago kayo mag-requirements mga sis. Kasi syempre maraming hindi nagpipit to work pero nakagastos na sa requirements, paano yun, diba? So sa case ko naman, awa ni Lord is lahat naging okay siya mga sisi. So nakapasa ako sa medical at na puno ko yung mga requirements, na fulfill ko siya mga sisi. So guys, tips number 1 pala muna sa inyo, kung magme-medical kayo mga sisi, at kung alam niyo na magme-medical kayo, nasabihan na kayo ng agency, 2 weeks before, ganyan guys, or 1 week before, mag-healthy living na kayo guys. So, talaga guys, nung nagpa-medical ako, ayun yung pinaka-worry ko. Nawo-worry ako, nakabahan ako, baka paano pag di ako nakapasa, paano na yung mga pangarap ko, ganyan. So, talagang magdidisiplina ka muna sa sarili mo. Tips number 1 mga sis, kumain ka muna ng mga healthy na pagkain mga sis, vegetable, ganyan, huwag kang mag-iinom ng mga alak, ganyan. Huwag ka muna magsisigarilyo, kumain ka ng mga gulay, umiwas ka po sa matatamis at maalat mga sisi. Uminom ka ng maraming tubig at lastly mga sisi, huwag ka magpupuyat. So, ayan po yung mga pinaggagawa ko guys. So, talagang kabang-kaba ako bago mag-medical mga sisi. Kasi nga syempre, nandito ka na yung nakapasa ka na sa unang step yung mapasa mo yung employer eh. Siyempre, pangalawang pagsubok to, diba? Siyempre, hindi naman lahat na nagme-medical is nagpipit to work. Kaya talagang is magpipray po tayo bago tayo mag-medical. Okay? So, sisimulan na po natin mga sisi. Number 1, mga sisi ng minedical sa akin. Naalala ko lang ha. So, ayan mga sisi. So, meron po sa medical na about sa, ayan, sa dentist mga sisi. So, i-check po nila yung ngipin mo kung okay, malinis ba, kung may sira or wala. So, katama po yan sa medical mga sisi, yung sa mouth natin. So, nung time po na yun, naka-brace ako mga sisi. Naka-brace pa po ako noon. So, chinek ng dentist yung, eto nga yung mouth ko guys, kung malinis or nung makita niyang naka-brace ako, tinanong niya lang kung kailan yung huling adjustment ko guys. Sinabi ko, tapos hindi niya na masyadong chinek. Kasi alam ng mga dentist na kapag naka-brace ka, is may nag-aalaga ng teeth mo, diba? So, siguro, ang bilis ng process ko about sa dentist mga sis, kasi nung nakita niya lang may-brace, tinanong niya lang huling pag-a-adjust ko. Totoo, okay na, na-approve niya ng mga sisi. So, sa mga nagtatanong kung may ipapapasta kayo guys, kailangan pastahan po yan. Kung may bubunutan, kailangan bunutin guys. Kasi pagdating mo sa Japan guys, hindi ka agad makakapagpa-dentist. Once na sumakit yan, nagkasira yan, ganyan. Magpapaklining ka, ganyan. Kailangan maayos na yung ngipin mo bago ka pumunta rito sa Japan. So, kasama po yung dental, mga sisi, ayan, sa medical. Okay? Number 1 natin mga sisi, dental. Okay? Yan. Okay, number 2 mga sisi. Pagdating ng dental, naalala ko, ayan sa eye test. Okay? Alam mo, parang pag magpapasalamin ka guys, may babasahin ka, di ba? Ayun. Ganun din, may babasahin din po kayo sa medical ng malilit na letter, ganyan. Paano po kapag malabo ang mata ko? Ayan, common question yan mga sisi. Pwede po ba naka-glasses, ganyan? So guys, dito sa Japan, may mga tumatanggap na pwede nakasalamin at pwede hindi. Sa work po namin, sa company namin, may mga nakaglass po, okay? May mga nakaglass po. So pwede po ang malabo ang mata. Ayan, as long as na nakakakita mga sisi. At number 1, no colorblind po mga sisi, ayan. Hindi po siya pwedeng colorblind. So, may pinakitang book sa amin, ayan. Parang may mga number, tapos may mga color iba. So, sasabihin mo kung anong number doon sa loob ng color mga sisi. So, papakita ko dito yung sample ng yan. Bawal po ang colorblind, mga pinabasa rin po yan sa inyo. Tapos, ayan yung sa eye test ng mga sisi. If hindi mo naman masyadong mabasa guys, is magre-recommend sila na magpasalamin ka guys. Kailangan mong magpasalamin kapag sinabi nila mga sisi, unless na mapipending ka sa medical. Kapag malabo na may mata mo, ayan, magpapasalamin ka. So, sa akin naman sa dental at sa eyes is okay naman. So, wala naman ako naging problema doon. Clear and smooth siya guys. So, naging process ko. Okay mga sisi, number 3 tayo. X-ray. So, pina-X-ray din po ako mga sisi. So, hindi ko na masyadong maalala kung ano pa yung ibang ginawa sa about sa X-ray. Basta pumasok ako sa X-ray, pina-X-ray ako guys. So, yung result nun is okay naman. Ayan. So, wala naman ako naging problema. So, kasama po yan is X-ray. Okay mga sisi. Pang-apat mga sisi, yung urinalysis. Okay, yung sa ihi. Doon ako bang kaba guys kasi wala akong
wala akong medical 4 years ago ng mga sisi. So, sa pang-apat na to mga sisi, sa urinalysis nga mga sisi, doon ako nagka-problema. Ang taas ng UTI ko mga sisi. So, kasi sasabihin ko pala, na-pending ako sa medical about dun sa ihi mga sisi, sa ihi, dito ako na-pending. So, sasabihin ko nga sa inyo guys, uminom kayo ng maraming tubig. And kapag medical kayo at uminom din kayo ng buko juice. Hindi ko lang kung totoo yun na nakakalinis pa siya. Pero wala namang masama kung susubukan guys. Talagang uminom ka kung kailangan talaga mas marami inumin nyo guys. Para luminis yung ihi nyo. So dun po ako na pending. Pero naagapan naman guys. Ang taas ng UTI ko. Tapos ayun, nung nagpasa na ako. So ilang days nagkaroon ng result. Pinabalik ako. So ayun, pinainom sa akin ng gamot. Ganyan hanggang sa umokay naman. At na-approve naman siya. So ayun nga guys, common talaga to is yung UTI. So talagang pagandaan nyo rin, minom ng maraming tubig. Okay, mga sisi. Sa stool, okay, yan, pinagpasa rin po kami ng stool, mga sisi. Pang ilan na ba? Pang-apat, mga sisi, stool. Kaya magpapasa rin po kayo ng stool. Bawal po yung stool ng kaibigan mo, bawal yung stool ng kapatid mo, ganyan. Kasi doon lang po kayo mismo sa clinic, ayan, mag-i-stool, mas bigyan kayo ng lalagyanan. Doon lang po kayo mag-stool. Kung di ka pa na-stool, kaya kung harap ka pa doon, kailangan doon ka mag-stool. Mga hindi po yung pwedeng umuwi ka or binigay mo sa kanila mga para ma-check din po. Huwag niyo pong dadayain yung medical yung mga sisi. Kasi pag nakarating kayo dito sa Japan, dito pa kayo magkakaproblema. Lalo mas malaki diba? So, pinag-stool din po kami. Okay, mga sisi. Number 5, ECG. Ito po ba yung ano? Hindi ko na maalala. Ito po ba yung mga ganyan-ganyan? Basta sa kabalo sa puso, ganyan, sa mga heart, ganyan. So guys, ang tips ko doon, huwag kayong kakabahan, okay? Huwag po kayong kakabahan kasi once na kinabahan kayo guys, parang bumibilis yung tibok ng puso at may possible na mapending po kayo. So, abala pa po yun na wala naman po kayong nararamdaman sa heart nyo, diba? Pero kinabahan ka lang, ayun yung naging result. So, magiging pending siya mga sisi. Kaya ang tips ko sa inyo, pag pinahiga na kayo guys, relax kayo, isipin nyo mag-relax, huwag kayong kakabahan kasi abala po yun once na mapending kayo. Okay, mga sisi. Number 6, mga sisi. So, ayan, totoo ba na pinaghuhubad? Ayan, kapag nagpa-medical sa Japan. So, ang sagot po dyan is yes po mga sisi. So, naranasan ko pong maghubad. Ayan, sa harap ng doktor. Ayan, nung pinamedical kami mga sisi. At yun, hubad na hubad, mga walang bra, walang panty, kinaya may ganyan. Wala po talaga guys. So, babae naman po yung nag-ano sa amin. At obigay ni ata siya mga sisi. So, ayan, pag sa babae naman po guys. So, ayan, papataas yung kamay nyo. So, kakapain yung ganyan. Kung may bukol, etc. Ganun. So, ayun, kaya wala naman. So, sinasabi ko to kasi ito po yung na-experience ko. So, pinapatuwad din ba? So, yes po, pinapatuwad. Tinitignan kung may almoranas, guys. So, ito rin pala, guys. Yung sa almoranas po pala, guys, is, meron nagtatanong pa po ba may almoranas? Ito, guys, hindi ko ito masasagot ng directly, pero sa aking mga experience, hindi po pwedeng may almoranas, guys. So, pinatuwad kasi kami dyan, tinignan, ayan, kung may almoranas o wala. So guys, hindi naman po yun nakakahiya. Kasi medical at part ng process at hindi lang po ikaw yung nakitaan. Sobrang dami na pong mga applicant na pinagdaanan nyo. So pag mag-abroad ka guys, talagang pagdadaanan mo yung patuwad-tuwad, pa rin ng damit, ganyan. So kinapakapalang naman obigay niyo yun. So wala naman nakakita, thank you Lord. So ayun guys, naging okay naman. Para naman sa boys, ganun din po. So lalaki po yung nag-check sa kanila, tinignan yung basta yung ari nila, ganun. Hindi ko siya masyadong natanong, pero ay yung ginawa, pinatuwad din guys. So, ito yung mga sinasabi ko guys, is, pagdaan namin, so tinanong ko rin kasi, di ba, sa boss kung ganun nga yung ginawa, oo naman. So, ayun guys, so vaccine din pala. So, hindi ko na alam kung pang ilan to, basta sinasabi ko sa inyo, ayan, vaccine mga sisi. So, yung vaccine, meron po akong 2 vaccine mga sisi, tapos meron po akong booster. Sa booster ko mga sisi, isa lang, hindi ka matandaan. Sumimasen. So, isa lang mga sisi. So, kailangan, nung time na nagpa-medical kang mga sisis, kailangan ng vaccine. So, ayun guys, kinuha rin yung weight and height, kasama din doon. So, ayun lang naman yung mga natatandaan ko. So, about sa mga sa sugar, blood pressure, kasama na yun mga sisi. So, hindi na kasi hindi na binasa sa amin yung pinaka-result kasi. Pagkasabi ng, siguro nireport na sa agency, tapos ay bumalik na kami, okay na, ganun. So, hindi ko na siya masyadong matandaan yung iba, pero chinecheck ang cholesterol, sugar, ganyan, kung high blood ka ba. Basta lahat ng mga sinabi ko guys, ito yung chinecheck. Guys, kung may masabi man ako na kulang po dito guys, is mag-search na lang din po kayo or sa mga ibang may katanungan pa. So, ayun lamang naman mga sisi. So, kung tatanungin nyo, pagdating din po ba dito sa Japan, is meron din po bang medical? Isang sagot po natin dyan is yes po. Every year po is nagme-medical dito. Kaya po kung nandito po kayo sa Japan, nakarating na kayo, huwag nyo pa rin pababayaan yung health nyo kasi yearly pong nagpapamedical. So, nagpamedical ako guys bago ako mag-schooling at nung nakarating na po kami dito sa Japan. So, taong-taong pong nagpapamedical mga sisi. So, ito mga binanggit ko guys, sana nakatulong at ito lang po ang nahalala ko. So, yan guys, mag-search pa po kayo sa mga ibang nagbablog mga sisi about sa medical. So, sana po nakatulong and please subscribe my YouTube channel. Thank you and God bless! Bye!